Magandang tanghali po at welcome once again sa aking YouTube channel. Today's episode ay ang karugtong ng 3 video sa paghahanda namin sa muling pagpapabulog ng inahin. Sana mapanood ninyo ang mga nasabing episodes upang masundan ang topic natin ngayon. Sinusubukan kong ma-document ang aming paghahanda simula nang nahiwalay ang mga biik, sa pagbibigay ng mga gamot, manage sa pagkain hanggang sa mag-standing heat o mabulugan. Ngayon ay nasa ika-4 na araw na nang nahiwalay ang kanyang mga piglets. Kasalukuyang pinapakain sa rasyon sa tanghali at pagkatapos ay susubukan naman natin kung may indication na mag-standing heat ang alaga. Tapusin lamang ang video para makita ninyo ang transition sa pag-standing heat niya. Kung inyong napansin ay andyan na ang sako na kapatong sa may uluhan niya bilang paamoy, kung saan naging tampok ito sa previous episode kung ano ang gamit nito. Patapusin na munang linisan ang inahin dahil medyo mainit ngayong tanghali. Pansinin ang ari ng inahin, katulad ng aking nabanggit sa previous episode, ang mga bagong walay ay hindi masyado nakikitaan ng mga signs kung maglandi, kapag naglandi sila ay antimano po na mag-standing heat agad. Subukan ko muna ang back pressure test sa pamamagitan ng pagdiin sa may likod o di kaya ay sakyan. Pansinin ang reaksyon ng inahin, nagagalit siya dahil maingay o pumapalag kung may pressure sa likod. Hindi pa siya ready na bulugan kahit ilabas ang barako ay mag-aaway lang sila. Kaya sako lang muna ang ginagamit namin bilang paamoy. Sa uulitin ko, ang video na ito ay sa ika-4 na araw sa tanghali. Tapusin lang po ang video para makikita ninyo ang pagkakaiba ng reaksyon ng inahin kung sa ibang oras o araw ang pag-back pressure test namin at makikita ninyo maya-maya. Nagagalit talaga siya. Thousand years later. Sa ika-5 araw na po ito sa rasyon sa umaga. Kung mapapansin ang kanyang ari ay may konting discharge siya, hindi gaano mapapansin dahil parang ihilang at walang pamumula o pamamaga. Magandang indication po ito na magsisimula na siyang mag-standing heat. Gusto ko lang pansinin ninyo ang magiging reaksyon niya mamaya kapag gagawin ko ang back pressure test at ikumpara sa ika-4 na araw. Gawin ko na po ang back pressure test. Ano po ang pagkakaiba nila sa ika-4 na araw at ngayon sa ika-5? Ilagay natin ang sako na may amoy ng barako at gawin muli ang back pressure test. Hindi na siya maingay at di na rin nagagalit, di po ba? Ito na po ang simula na mag-standing heat siya. Dahil umaga pa ngayon at nagsisimula pa lang ang pag-standing heat niya, malamang mamayang hapon ay maaari na siyang pabulugan.
Nagiging mas interesado na siya sa sako dahil ang amoy ng barako ay kumapit dito. Ready na rin ang barako, pero mamaya na dahil hinihintay namin ang pinaka-peak na paglalandi ng inahin. A few moments later. Kuha na po ito sa ika-5 araw pa rin sa hapon, pansinin ng inahin hindi na masyado gumagalaw. Ito na po ang sinasabi kong pinaka-peak ng paglalandi. Standing hit na siya. Sakyan para ka. Final check muna bago ipalabas ang barako. Sinakyan na sa likod para masubukan kung talagang papayag na siyang magpabarako. Hindi na pumapalag. Antabayanan sa next episode ang muling pagpapabulog sa inahin 5 araw simula ng paghiwalay ng mga biik. Naging successful po tayo sa pagpapakondisyon sa inahin para sa muling pagpapabulog. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Maraming salamat sa inyong oras sa panunood at sana ay may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong naibahagi. Hanggang sa muli at happy farming po mga kaibigan.